ang ibig sabihin nun. But before that, let's read our main text. Ito po ay matatagpuan sa Colossians chapter 3, verses 12 until 17. Basahin po natin. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Verse 13, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Verse 14, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing to God with gratitude in our hearts. Your hearts. Verse 17, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa hapong ito. At kami po ay dinala mo dito upang makinig ng salita, Panginoon. Ngayon po, nananalangin kami. We came here to listen to your word. Open our hearts, our minds, Panginoon. Na yung salita mo lamang po ang tanging manatili sa aming mga puso at lawakan mo po ang aming pangunawa ng sa gayon. Lalo po kami lumalim sa iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Sa binasa nating text, pinapakita po doon yung mga katangian, kung napansin nyo, ng isang disciple of Christ, as mentioned earlier, kung saan nangingibabaw ang pag-ibig, pagpapatawad, at pasasalamat bilang bunga ng isang pusong binago ng Panginoon. So this month, nasa series po tayo ng discipleship. Lagi po natin narinig, discipleship or other times, ginagamit po natin minsan huddle. So, ano po ba yung discipleship? Any idea? Ito po ba yung sinasabi na grupo-grupo or huddle? Or ito po ba yung nagme-mentor? Ito po ba yung tinuturuan ka at tinuturuan tayo? Mga kapatid, isa po sa definition of discipleship is the process of following Jesus, becoming more like Him, and living like Christ, living in a way that pleases God. Discipleship is a commitment, a lifelong process. Hindi po ito yung isang upuan lang, mag-discipleship kami ni brother. No, hindi po. Ito po ay isang commitment sa Panginoon, a lifelong process where you will not end, where we will not end in the same place where we began. Hindi po tayo matatapos kung saan tayo nagsimula. Discipleship po ay proseso. Hindi po ito yung walang nagbabago. Ayun po ay sa mga definition ng discipleship. Ngayon, marami pong tao, maraming Kristiyano, they claim to be disciple of Christ. Maraming sumunod po kay Kristo noon, pero iniwan po siya. Dinakwil po siya nung nagkagipitan na. That time, there was a time. The word Christian means to be like Christ. Right? Pero hindi po ganong kadali yun, mga kapatid. It's a process. We cannot be a Christian in title only. Hindi natin pwede sabihin, Kristiyano ko sa salita lang. Hindi pong alam lang nila Christian ka, pero di nila nakikita na Christian ka. Alam lang nila Kristiyano tayo, sinasabi natin, Christian ako. Pero hindi nakita sa lifestyle natin na Christian tayo. Magkaiba po yun. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng choice. Binigyan po tayo ng free will. Each of us is empowered by God para mag-decide kung ano po ba yung maghahari sa ating mga puso. Sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon. Diba? Ano po ba yung mga nagiging immediate reaction natin kapag tayo po ay nilalagay sa isang sitwasyon? Tayo po ba ay nagkakaroon ng positive reaction or negative reaction? Yung mga ganung bagay po parang pagising natin sa umaga, minsan maganda yung gising natin, happy day, happy day. Minsan naman merong gloomy day, parang So minsan apektado po yung buong araw natin dahil sa mga ganung klase ng gising. Diba? Naapektuhan dahil sa physical emotion. Pero dahil tayo po ay nasa proseso ng discipleship, hindi po tayo dapat nadidiktahan o nadadala sa mga gantong klase ng mindset.
mga kapatid. We are disciples of Christ. Whatever situation man po ang ating kaharapin, as long as we keep looking at it in a negative point of view, immature point of view, mananatili po tayong irritable. Pero as soon na we look at it in a situation, a positive point of view, spiritually matured point of view, yung tipong na-disciple na tayo, mag-iiba po yung paraan ng pamumuhay natin. Magkakaroon po tayo ng pamumuhay ng naaayon gaya kay Kristo. Discipleship process po. So, ang title po ng ating lecture for tonight is A Disciple Living Like Christ. A Disciple Living Like Christ. So, meron po tayong 3 points yan. Mabilis lang po at ating pag-aaralan. So, point number 1 po, a disciple must have an attitude like Christ. A disciple, which is tayo po, must have an attitude like Christ. Sabi po sa text na binasa natin kanina, verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dear love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity, di ba? Alam po ba natin na kada problema kinakaharap natin, pwede po natin piliin natin magiging reaction. Hindi po laging inis. May nangyari pong isang bagay, inis po agad yung mangingibabaw. Diba? We can either do an attitude like Christ, as mentioned earlier, or an attitude like ng kapitbahay natin. Magtataray or ano man negative. Hindi po madali yung ganong klase ng reaction, ganong klase ng situation. Pero ito po ay merong proseso. Diba? Ang proseso po nito is to live and have an attitude like Christ, kapatid. Bilang isang disciple of Christ, meron pong mga utos sa atin ng Panginoon, gaya po ng kanyang mga ginawa. Sabi po sa text na binasa natin, we must have these following attitudes. Isa po sa mga binasa natin is compassion. Compassionate, mahabagin, means mahabagin po. Sa Matthew chapter 14, verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. So, nung time na si Jesus po ay nagluluksa sa pagkamatay ni John the Baptist, gusto niya pong pumunta sa isang lugar na tahimik. Siguro mag-mourn. But the crowd followed Him. Instead of sending the crowd away, instead na paalisin niya yung mga tao, siya po ay nagkaroon ng compassion. At pinagaling niya po yung mga taong iyon. So tayo po dapat magkaroon din po, tayo po ay maging mahabagin, mga kapatid. At isa pa pong binasa doon, sinabi po doon, full of kindness. As a disciple of Christ, tayo po ay dapat full of kindness. Sa Luke chapter 23, 34, sabi po ni Jesus doon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kung habang siya po ay pinapako sa krus, sinabi niya po yun. So while hanging on the cross, Jesus prayed for those crucifying Him. Ganun po yung unconditional kindness ng ating Panginoon. So like us, dapat tayo rin po, we must be full of kindness as disciple of Christ. Ito po yung mga katangian na dapat meron po ang isang disipulo ng Panginoon. Next po is humble or humility. Sa John chapter 13 verse 5, ito po yung hinuhugasan ni Jesus yung mga paa ng kanyang disipulo. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet. Diba? Jesus as their master. Siya po yung Panginoon, Diyos. Diba? Did the job of a lowly servant. Hindi po porkit mataas siya. Diyos na siya, hindi niya na po hinugasan. Ginawa niya pa rin po a teaching that greatness comes through serving. Tayo po, diba, as disciple ng Panginoon, hindi po lagi pwedeng mataas po tayo lagi. We must be humble. And next po, gentle. Disciple of Christ has an attitude of gentleness. Matthew 11, 28. Come to me, all you who are weary and burdened, for I am gentle and humble in heart. Diba? Jesus does not condemn. He carries our burden. Diba? Yung gentleness ng ating Panginoon, that's what
makes people mapalapit sa Kanya. Diba? Especially the broken, the weak, and the rejected. So, hindi po siya namahiya. He always led with love, gentleness. Diba po? So us, as this disciple, we should be gentle as well. Hindi po tayo laging, wag po tayo maging masungit, wag po tayo maging choosy. Always be gentle. And next po, patient. Mark chapter 9, verse 19, how long shall I stay with you? How long shall I put with you? So, ito po yung time na nagka-cast out po ng mga demon, mga apostles, at hindi po nila ma-cast out yung demon. And Jesus, even when the disciples are slow to understand, si Jesus po ay nagtiyaga, turuan sila. Diba? He did not give up sa mga disipulo. When there were times na mahirap, diba? Sa atin din po, same po, sa ating mga kapatid. Sa mga disciple natin, let us be patient with them. When there are times, there are ups and downs. Let us be patient. Kasi si Jesus po naging patient. And next po is forgiving. John chapter 21, verse 15. Peter denied Jesus 3 times, but Jesus forgave him and entrusted him with his mission. So, si Jesus po, nung nireject siya ni Pedro, ni Peter, hindi niya po nireject. Instead, He restored Peter's calling. Diba? One of the most powerful attitude ng ating Panginoon is His willingness to forgive. Paborito po ng ating Diyos, magpatawad. So no matter how deep the sin, He does not hold grudges. Diba? He heals people. So tayo kaya, as His disciple, can we do the same? Can we be forgiving sa mga taong nagiging kinainisan natin or sa mga taong they did something to us. Sometimes there are people nagawan tayo ng kamalian. Ayoko na sa taong yan. Parang ayoko na makita yung pagmumukha niya. But Jesus was so forgiving. So as Jesus' disciple, dapat we must have an attitude of forgiveness. Diba? Next po is loving. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa 1 John, verse 4, chapter 19. So napakaganda po ng verse na yun, no? The Lord first loved us, so we could love. Diba? Tayo po kaya, can we love yung mga disciple natin first? Before we expect them to show love for us. Diba? Parang meron ka isang kaibigan, mas pipili mong mahalin muna siya before we expect something from them. Sa Philippians chapter 2, verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So, ang mga katangian po na ating nakapasa ay makakatulong po sa atin upang tayo ay lalong maging matured sa pananampalataya sa Diyos. A disciple with an attitude like Christ. So, yun po yung mga attitude na maganda po natin gayahin, an attitude like Christ. So, number 2, a disciple must have the peace of Christ. So verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. So let's focus po on the word, the peace of Christ. What does the peace of Christ mean? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Peace of Christ. Ito daw po yung dapat na naghahari sa mga puso natin. Ano po ba ito? Di ba, minsan naranasan po natin yung parang in the midst of the storm, pero parang payapang-payapa tayo. Parang lahat ng bagay is slow. Pero, ang gulo ng kapaligiran, pero mabagal kasi punong-puno tayo ng kapayapaan. Parang, the peace of Christ brings inner calm and clarity sa ating mga puso at sa ating isipan. Especially in difficult situations po. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan during troubles. Diba? The peace of Christ. Diba? Sabi po ni Pablo, let the peace of Christ guide your decisions sa araw-araw na pamumuhay natin. Ito po yung
kailangan natin, pag sobrang gulo na ng paligid, hindi natin alam kung saan pupunta, let the peace of Christ solve your problems, solve our problems. Let the peace of Christ direct your ways. So, as a disciple of Christ, dapat meron po tayong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Instead na lamunin tayo ng ating mga emotions, ng ating anger, anxiety, sa araw-araw na buhay natin as disciple of Christ. Dapat let the peace of Christ take over in our hearts. We will be a good example din po sa mga disciple natin, especially kapag meron po tayo noon. So, paano natin i-handle ang mga sitwasyon, how to resolve problems. Magugulat sila, bakit parang gitnang punong-puno ka na ng problema pero napakapayapa mo pa rin. Diba? Because ito po ay nangyayari in discipleship process. We walk in the right path kasi meron tayong peace of Christ. Imagine this, a good disciple that has a peace of Christ, the peace of Christ. And a good discipler na meron ding peace of Christ equals discipleship process that has the complete peace of Christ. Walang nagiging problema. Lahat po ay smooth. Everything surrendered to God. Kasi meron pong peace of Christ. Diba? Parang song na, no? Kapayapaan, nagmumula sa iyo. Wala na tayong kailangang hanapin pa. Kasi lahat po yun nasa loob ng discipleship process. As disciple of Christ, tanging si Jesus lamang po. Kapayapaan na nanggagaling kay Kristo ang ating pong i-desire. Wala na pong iba. Pagkat ang kapayapaan ito ay wala pong katulad, kapayapaan di kayang ibigay po ng sanlibutan. Kaya hindi naman ang kaakibat ng kapayapaan ay ang pusong mapagpasalamat. Diba? Now, sa verse po, let's focus naman sa word and be thankful, sabi po doon. Ako po naniniwala na kapag merong peace of Christ, lahat po ng bagay, maliit man o malaki, pangit man o maganda, na-appreciate po natin. Kasi meron po tayong peace of Christ, parang, thank you Lord, kasi binigay mo sa akin yung pagsubok na to. Alam ko, someday, magagamit yung trials. We are very appreciative kasi we have that inner peace na galing sa Panginoon. Lahat ng bagay, pinagpapasalamat po natin. Kahit good times, or bad times. We need to trust the situation. We need to trust the process of discipleship kasi ito po ay ma-appreciate natin. Meron po mga images dito na meron po kayo papakita. Ito po, yung unang image po is para po siyang, let's say, addict. Anywhere, addict sa drugs, addict sa alcohol, addict sa gambling, or just an image of addict. Diba? Addicted to anything. Wala pong proseso. Wala pong discipleship process yan. Just bahala na sa araw-araw just to survive daily. Pointless po ang buhay. No direction. Merong spiritual rejection. Sometimes naka-encounter na po ba kayo ng ganyan? Kapag nilalapitan mo, sasabihin natin na Jesus loves you, yet they reject. And wala din po silang peace of Christ. There's no peace of Christ sa unang picture. Then the next po, yan. So second image, ito na po yung breaking free from addiction. Starts to accept the process. Starting to see the light. Nagkakaroon po ng spiritual orientation. Nagkakaroon po ng introduction to discipleship process. And they starting to feel the peace of Christ. Yan, sa stage na yan. And sa number 3 po, third image. Yan, so, yan siguro masasabi na natin na wala nang addiction yan. Kasi nakita natin yung difference from the first image to the third. From darkness, now walking into the light. Diba? Ito po yung spiritually active na. Nagkakaroon po ng discipleship process. Yan na po nag-start. And sure po, meron na rin po siyang peace of Christ dyan sa stage na yan. So, nakita niyo po yung process doon. We need to learn to appreciate yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. From darkness to light. It's like the discipleship because we are in the lifelong process
of discipleship, mga kapatid. Let's be thankful dahil we are being chastening by the Lord. Kaya po nung message nung Sunday, magpasalamat po tayo at pinagdadaan tayo sa ganung klase ng proseso. Because as a disciple of Christ, we always need to be thankful in everything we have. In every situation we are. Diba? Kahit ano po yung pinagdadaanan natin, bilang disipulo ng Panginoon, tayo po yung maging mapagpasalamat. Kahit anuman panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan. Diba po? Discipleship process is not always gonna be smooth, mga kapatid. Hindi po laging high. Hindi po laging maganda. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat daw po tayo sa lahat ng sitwasyon. Mahirap man o maganda yung nangyayari sa atin. Dahil ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Pinadadaan po tayo sa proseso na to. Kaya tayo po yung magpasalamat. Diba? Ano man ang meron tayo, ano man ang sitwasyon natin, always be grateful and thankful sa Panginoon. Kasi po ito po yung part ng discipleship process. Tinuturuan po tayo paano maging mapagpasalamat kahit hindi po pabor sa atin ang sitwasyon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon, hindi po pwede puro sarap lang, puro goods lang. Paano po tayo lalalim sa pananampalataya kung aayawan po natin lahat ng mahirap ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Kaya po process parang military training. Diba? Hindi naman po pumasok sa militar, sundalo yan puro kain lang na kain. Diba? Pinagdadaan po sila sa matinding training, gapang samad, lahat po ng exercise. Kasi para tumatag po sila, para pagdating ng gera, fit sila na makipaglaban like us. Diba? Pinagdadaan po tayo sa proseso ng Panginoon para sa ating spiritual warfare. Pagdating po ng laban, kaya po natin lumaban, kaya po natin pumalag sa kaaway. Diba? Paano kung puro hay-hay pagdating ng hirap, hindi natin alam pa paano tayo lalaban. Diba? Always be thankful, mga kapatid. Trust the process of discipleship. Always have the peace of Christ. Ito ay isang palatandaan ng isang magandang pag-uugali, ng isang matured disciple. Amen po? Diba? So, point number 3, a disciple must live the Word like Christ. Verse 16 po, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sabi po sa verse na binasa natin, let the message dwell among you richly. Ano po ibig sabihin nun? Richly, generously, sobra-sobra. Hindi po sinabi doon na read lang. Diba? Sinabi po doon, dwell richly. Means isabuhay, mamuhay, magbabad, pagbulay-bulayan po natin bilang disipulo ng Panginoon. Hindi po sinabi doon na when convenient lang, or moderately, or poorly. Ang instructions po, dwell richly. Sa word ng Panginoon. Diba? A disciple lets God's word transform their lives, mga kapatid. Mindset, values, actions, decisions sa buhay. Diba? Binabago po tayo ng salita ng Panginoon. Hindi po yun binabasa lang natin, tapos sabi sa verse 1, done. Hindi po. Binabasa po natin yun at pinapamuhay. Dapat po, dito po nakasalala yung ating daily decisions. In short, ang isang disipulo ni Kristo ay namumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. When you go through discipleship process, dapat po tayo ay namumuhay sa salita ng Panginoon. You cannot be a disciple at doble cara at the same time. Hindi po pwede yun. We cannot not serve two masters at the same time. Kapag pumasok po tayo sa discipleship process, dapat po ang nangyayari sa puso natin ay ang salita ng Panginoon. Discipleship is not just a behavior, mga kapatid. It's a union between you, us, and Christ. Pagbubuklod natin at pakikisa kay Kristo.
It's not just what we believe or know. It's how we live. Paano tayo mamuhay. Lifestyle. It's how a disciple should live. Live according to the Word of God. Ang kanya pong salita ay dapat po nananatili sa ating mga puso. This is discipleship, mga kapatid. Tayo po ay dapat namumuhay ng ayon sa kanyang salita. So 1 John, verse 2, chapter 4 to 6, whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar. And the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. So if we truly say we belong to Jesus, our lives, yung way ng pamumuhay po natin dapat nag-reflect po sa karakter ni Jesus. Dapat nakikita po sa atin na namumuhay ang Panginoon sa ating mga puso. This is discipleship. Process from darkness to light po. Nakikita po yung lifestyle sa lifestyle, paano po tayo magmahal. Hindi po ito from darkness to light, tapos to darkness ulit, tapos to red, to green, tapos to light, tapos medyo dim light. Hindi po gano'n ang discipleship process. From darkness to light po. Diba? Ang dami pong Kristiyano na followers of Christ daw, pero hindi naman po inuuna ang Panginoon. If we say we are undergoing discipleship, dapat nakikita po ito sa atin. Dapat po nagre-reflect po ito sa buhay natin. Hindi po puro sinasabi lang natin. Disciple ako or I'm going discipleship, pero yet, hindi naman po nakikita sa lifestyle natin. Nahirap po yung ang tagal-tagal na po natin nasa discipleship process, pero same pa rin po yung pag-uugali na meron tayo. Same old heart pa rin meron po tayo, hindi po nagbabago. And worse, minsan lumalala pa po. Kaya nga po tinawag na process discipleship process, discipleship. Dapat po nag-i-improve. You don't finish where you started. Hindi po ganon. Diba? Sa racing po, sa racetrack, may finish line, may starting line. Diba? Kahit po pa-oval kung saan sila nag-start, doon sila nagtatapos. Pero umiikot po, may process po. Tinatakbo po nila. Hindi po pagka-start, doon din po yung finish. Meron pong improvement. Nagkakaroon po ng conviction. Strong conviction from the Holy Spirit. Remember po, mga kapatid, a good disciple lives and abide in the Word of God. Lagi po natin iisipin na kung ang ginagawa po ba natin at nagagawa po ba natin para po ba sa ikalulugod ng ating Panginoon. Nag-glorify pa ba yung Panginoon, si Jesus, sa ginagawa kong ito? Kahit wala po nakakaalam. Pag tayo po yung nag-undergo ng discipleship, dapat we always remember para kay Jesus pa ba ito? Tuwa pa ba ang Diyos sa ginagawa kong ito? Diba? Tayo po sa kanyang salita, in everything you do it in His name. Means always do your best for the Lord. In whatever situation man na nilalagay tayo ng Panginoon, we always do our best and always give Him back the glory. If it's teaching, do our best, give God the glory. If it's serving, do our best, give God the glory. Or kung ano man po yung ginagawa natin talento, do our best and give God the glory. Because God deserves all the credit. God has special plans for us. Meron siyang gagawin para sa atin. Gusto niyang mamuhay tayo na naayon sa kanyang salita. Gawin po natin ito na lagi merong pagpupuri at pasasalamat sa Kanya at tanging sa Kanya lamang. Lahat po ng bagay nagiging matagumpay kapag ito po ay gagawin natin para kay Kristo. Gaya po ng pamumuhay ni Kristo, lahat ng bagay ay inalay niya para sa Ama. Nanalangin at nabuhay siya bilang tao para tubusin tayo sa kasalanan para mapalapit ulit sa Ama. So ating pong conclusion, mga kapatid, discipleship is not just about attending. It's not about something, it's about becoming more like Jesus. Discipleship is not just going to church and going home. It's about becoming more like Him. Not just hearing the Word, but living it. Not just knowing Christ, but walking
with Christ. This is discipleship. And the end of the day, hindi lang sapat na kilala natin si Jesus. Ang goal po natin ay maging katulad ni Jesus, becoming more like Christ. Hindi lang po it's about, sinasabi natin, Kristiyano ako, disciple ako. It's how we live. It's how we love, how we forgive, how we obey every day. Hindi naman sinabi ni Jesus na, come and be my fan. Sinabi niya, come and follow me. And if we truly follow Him, dapat nakikita po si Jesus sa buhay natin. And lastly, discipleship is not an event lang sa church or label for a group, mga kapatid. Discipleship is a lifestyle. The process of becoming more like Christ. Yun lang po at salamat po, mga kapatid. God be the glory po.